Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Saan man kayo naroroon? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Muli, samahan ninyo ako, ang inyong lingkod, sa paglalakbay sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang pusong nagmamahal. Sabi nila, ang kasal ay isang paraiso. Pero paano kung ang paraisong ipinangako sa'yo ay naging isang gintong hawla? Mananatili ka na lang bang isang ibong palamuti o lilipad ka para hanapin ang sarili mong himpapawid? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Alonsina sa Ang Huling Patak ng Luha. Ang mga ilaw sa loob ng Villa Esmeralda ay kasing ningning ng mga bituin at ang tunog ng mga matataas na tawanan at malalagkit na pag-uusap ay sumasabay sa himig ng isang mamahaling piano. Ginanaganap ang ika-60 kaarawan ni Doña Corazon Imperial at ang lahat ng may pangalan sa alta sosyedad ay naroroon. Sa gitna ng lahat, si Alonsina Montes Palma ay gumagalaw na tila isang perpektong anino. Suot ang isang simpleng esmeraldang bestida na bumagay sa pangalan ng kanilang mansyon. Sinisiguro niyang lahat ng bisita ay komportable. Isang ngiti dito, isang tango doon. Perpekto. Isang perpektong asawa para sa isang perpektong pamilya. Ngunit ang lahat ng perpekto ay may bitak. Nilapitan niya ang kanyang biyenan na napapaligiran ng mga amiga nito. Hawak ang isang bote ng champagne. Mami, nais niyo pa po ba? Magalang niyang tanong. Sa kanyang pagbuhos, isang maliit na patak ng alak ang tumalsik sa manggas ng damit ni Doña Corazon. Hindi ito gaanong kapansin-pansin, ngunit para kay Doña Corazon, iyon ay isang kasalanang mortal. Huminto ang pag-uusap. Ang mga mata ng mga amiga nito ay napako sa kanya. Ano ba iyan, Alonsina? Ang boses ni Doña Corazon ay malamig pa sa yelo, sapat na upang marinig ng mga nasa paligid nila. Walang ingat, palibhasa, hindi ka sanay sa mga ganitong pagtitipon. 3 taon ka ng Palma, pero hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin ang pagiging probinsyana mo. Naramdaman ni Alonsina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na likidong gumapang sa buong katawan niya. Pipasensya na po, Mami. Ngunit hindi pa tapos ang matanda. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ay nako, maganda ka nga. Palamuti ka lang naman sa bahay na ito. Ni isang apo ay hindi mo maibigay sa amin. Ano pa bang silbi mo? Ang bawat salita ay isang sampal. Nanigas si Alonsina sa kanyang kinatatayuan. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang asawa, si Leon, na nakatayo hindi kalayuan, nakikipag-usap sa isang business partner. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Leon ang paghingi ng saklolo sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit ang ginawa lamang ni Leon ay isang mabilis na pag-iwas ng tingin bago muling ngumiti at itinuon ang atensyon sa kausap na para bang walang nangyari. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alonsina ang tunay na pag-iisa. Nang matapos ang gabi at ang huling bisita ay nakaalis na, ang Villa Esmeralda ay bumalik sa nakabibinging katahimikan. Iniwan siya ng mga katulong sa sala upang ligpitin ang mga huling kalat. Si Doña Corazon ay matagal nang umakyat sa silid nito. At si Leon? Hindi niya alam kung nasaan si Leon. Habang isa-isang pinupulot ang mga basyo ng kopita, napatingin si Alonsina sa kanyang refleksyon sa malaking salamin sa dingding. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. Ang dating ningning sa mga mata ng isang mahusay na arkitekto ay napalitan ng kalungkutan. Umakyat siya sa kanilang silid, madilim at walang tao. Ang amoy ng pabango ni Leon ay nanatili sa hangin. Isang paalala ng kanyang presensya at ng kanyang kawalan. Sa sahig, nakakalat ang coat na suot nito kanina. Dinampot iyon ni Alonsina upang isampay sa aparador. Ganoon naman lagi ang papel niya. Ang taga-ayos ng gulo, ang tagaligpit ng kalat. Ngunit sa kanyang pag-angat ng damit, isang papel ang nahulog mula sa bulsa nito. Isang nakatuping papel na may opisyal na itsura.
Dahil sa pag-aakalang resibo lamang yon, pinulot niya ito. Ngunit nang buksan niya ang papel, huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi ito ordinaryong resibo. Ito ay isang kopya ng deed of sale para sa isang condominium unit sa isa sa pinakamamahaling gusali sa Bonifacio Global City. Ang presyo na nakasulat ay sapat na para bumili ng 3 pang bahay. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang pangalang nakasulat sa ilalim ng "In the Name of All." Hindi iyon ang pangalan niya, hindi Alonsina Montes Palma. Ang nakasulat ay Miss Dalisay Ramos. Ang papel sa kanyang kamay ay tila naging isang punyal na direktang itinarak sa kanyang puso. Sino si Dalisay Ramos? At bakit binilhan siya ni Leon ng isang napakamahal na ari-arian nang walang kaalam-alam si Alonsina? Ang huling patak ng luha na matagal na niyang pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi natulog si Alonsina ng gabing iyon. Ang bawat sulok ng kanilang malawak na silid-tulugan ay tila nangungutya sa kanya. Ang malambot na kama, ang mamahaling kumot, ang larawan nila ni Leon noong kanilang kasal na nakapatong sa side table. Lahat ay kasinungalingan. Ang Villa Esmeralda ay hindi paraiso. Isa itong libingan ng mga pangarap. Kinaumagahan, maaga siyang bumangon. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang makita sa sarili niyang mga mata. Pagbaba niya para sa almusal, naroon na si Doña Corazon, nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. At si Leon, na masayang kumakain na tila walang anumang bigat na dinadala sa mundo. Magandang umaga, Alonsina. Bati ni Leon na may ngiti. Isang ngiting gusto niyang burahin sa mukha nito. Ngumiti siya pabalik, isang nangiting peke at walang buhay. Magandang umaga, Leon. Mommy? Saan ang punta mo at bihis na bihis ka? Tanong ni Doña Corazon. Hindi man lang inaalis ang tingin sa dyaryo. Ito na, ang unang hakbang. Makikipagkita po ako sa dati kong kasamahan sa firm. May titingnan lang po kaming isang proyekto. Isang perpektong palusot. Isang palusot na may bahid ng katotohanan. Ang buhay na tinalikuran niya para sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Basta't siguraduhin mong nakabalik ka bago man ang halian, sabi ng biyenan niya. May panauhin tayong darating. Opo, Mami. Habang nasa loob ng taxi, hawak-hawak ni Alonsina ang papel na naglalaman ng address sa Bonifacio Global City. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay isang dagok sa kanyang dibdib. Isang bahagi niya ay umaasa pa rin na sana'y mali siya. Sana'y isang kamag-anak lang yon ni Leon na tinulungan niya. Sana'y mayroong isang makatwirang paliwanag, ngunit ang pag-asang iyon ay unti-unting namamatay habang papalapit sila sa isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Ang karangyaan nito ay sumisigaw ng lihim at kasalanan. Nagpababa siya sa tapat ng isang coffee shop sa kabilang kalye lang ng kondominium. Mula roon, tanaw niya ang malawak na lobby. Umorder siya ng kape na hindi naman niya ininom. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa entrance, naghihintay na parang isang mangangasong nag-aabang sa kanyang biktima. Lumipas ang isang oras. Ang bawat taong lumalabas ay nagpapatibok ng kanyang puso. At pagkatapos, nakita niya siya. Si Leon. Lumabas ito mula sa mga umiikot na pinto ng lobby, suot ang isang casual na polo shirt. Ang itsura niya ay mas magaan, mas masaya, malayo sa Leon na nakikita niya sa Villa Esmeralda. At kasunod nito, isang babae. Isang batang babae na sa tingin niya ay nasa early 20s lang. Mahaba ang buhok, balingkinita ng katawan, at ang paglalakad ay puno ng kumpiyansa. Siya ang tipo ng babaeng makikita mo sa pabalat ng mga magasin. Naghintay si Alonsina sa pinakamasakit na kumpirmasyon.
At dumating iyon. Habang naglalakad sila, ipinulupot ni Leon ang kanyang braso sa baywang ng babae. Tumawa ang babae, at ang tawang iyon ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Alonsina kahit na nasa malayo siya. Hindi ito kilos ng magkasosyo sa negosyo. Ito ay kilos ng 2 taong nagmamahalan. Nabitawan ni Alonsina ang kanyang hininga na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Ang kapeng kanina pa niya hawak ay tuluyan ng nanlamig gaya ng kanyang puso. Para siyang nanonood ng isang pelikula kung saan siya ang bida. Ngunit ang eksena ay ang kanyang sariling pagkawasak. Mabagal, malinaw, at walang awang ipinapakita sa kanya. Tumigil sila sa tapat ng isang mamahaling sasakyan. Pinagbuksan ni Leon ang babae ng pinto. Bago ito pumasok, lumingon ito at hinalikan si Leon sa mga labi. Isang mabilis, ngunit puno ng pag-angking halik. Sa gitna ng naglalagablab na sakit, isang bagong damdamin ang biglang isinilang sa puso ni Alonsina. Galit, isang malamig, matalas, at hindi mapapantayang galit. Ang babaeng umiiyak kagabi ay biglang naglaho. Sa nanginginig pa ring mga kamay, itinaas niya ang kanyang cellphone. Itinutok niya ang kamera sa kanila, sa kabilang kalye. Nag-zoom in siya hanggang sa maging malinaw ang imahe ng dalawa. At sa isang pagpindot, nakuha niya ang ebidensya ng kanilang pagtataksil. Ang larawan ng kasinungalingan. Mabilis siyang tumayo, nag-iwan ng sapat na bayad sa mesa, at lumabas ng coffee shop na hindi na muling lumingon pa. Sumakay siya ng taxi pabalik sa impyernong tinatawag niyang tahanan. Sa buong biyahe ang larawan sa kanyang telepono ang tanging tinitingnan niya. Ang pagtawa ni Leon, ang pagkislap sa mga mata ng babae, ang kamay ng kanyang asawa na nakapulupot sa baywang nito. Paulit-ulit niyang tinitingnan hanggang sa ang bawat detalye ay bumaon sa kanyang isipan na parang mga pako. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng pamamanhid. Pagdating niya sa Villa Esmeralda, sinalubong siya ng karaniwang katahimikan nito. Ngunit para kay Alonsina, ang katahimikang ito ay hindi na nagpapahiwatig ng kapayapaan. Ito na ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nagkulong siya sa kanyang lumang home office, ang nag-iisang lugar sa bahay na yon na maituturing niyang sa kanya. Tiningnan niya ang mga lumang blueprints, ang mga tropeyo mula sa kanyang mga nagawang disenyo bago siya ikasal. Tiningnan niya ang babaeng minsan ay puno ng pangarap at ambisyon. Nagpasya siya. Kakausapin niya si Leon pagdating nito. Pero hindi siya haharap dito bilang isang asawang durog ang puso at nagmamakaawa. Haharapin niya ito bilang isang taong humihingi ng mga sagot, armado ng katotohanang hawak niya sa kanyang mga kamay. Gabi na nang umuwi si Leon. Pumasok siya sa kanilang silid na may ngiti sa labi, naghuhumindig ng isang kantang hindi pamilyar kay Alonsina. Tila galing siya sa isang masayang lugar, isang mundong hindi kasama si Alonsina. "Hi love," bati nito. Akmang hahalik sa kanya. Umiwas si Alonsina na wala ang nangiti ni Leon. "May problema ba?" Hindi sumagot si Alonsina. Tahimik siyang tumayo, kinuha ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng tokador at inilapag ito sa kama sa harapan ni Leon. Ang screen ay bukas, nagpapakita ng malinaw na larawan nila ni Dalisay Ramos sa labas ng condominium, ang larawan ng kanilang kasalanan. Nakita ni Alonsina ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa, ang pagkagulat, ang pagkalito, at ang mabilis na pagtatangka na itago ang lahat sa likod ng isang maskara ng inosensya. "Sa saan mo nakuha yan?" Nauutal niyang tanong. "Hindi yan ang mahalagang tanong, Leon," sagot ni Alonsina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Ang tanong ay, sino siya?" Tumawa si Leon, isang tawang pilit at walang saya. "Si Dali? Naku naman love, business partner ko siya. Modelo para sa isang bagong proyektong real estate. Nagkataon lang na sa building na yan siya nakatira."
Ang kasinungalingan ay napakadali para sa kanya. Ang panloloko ay tila isang lumang damit na komportable niyang isinusuot. Ganoon ba? Tanong ni Alonsina. Ganyan ba kayo magtrato ng isang business partner? Ipinakita niya ang isa pang larawan, isang close-up ng kanilang halik. Natigilan si Leon. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Alonsina, it's not what you think. Huwag, Leon. Putol ni Alonsina. Huwag mo akong gawing tanga. Doon na nagsimulang tumaas ang kanilang mga boses, ang mga akusasyon, ang mga pagtanggi, ang mga pader ng Villa Esmeralda ay naging saksi sa unti-unting pagguho ng isang pekeng pagsasama. Narinig ang kanilang pagtatalo. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Doña Corazon, nakasuot pa ng kanyang robe. Ang mukha niya ay puno ng pagkaini. Anong kaguluhan ito? Rinig hanggang sa baba ang sigawan ninyo. Mami, sabi ni Leon, tila isang batang naghahanap ng kakampi. Si Alonsina, kung ano-anong iniisip. Pinagbibintangan ako na may ibang babae. Tiningnan ni Doña Corazon si Alonsina nang may pagkasuklam. Ikaw na babae ka, eskandalosa ka talaga. Imbis na maging isang mabuting asawa, naghahanap ka ng gulo. Sinisira mo ang kapayapaan sa pamamahay na ito. Nakita ko po sila, Mami. Giit ni Alonsina. Ang boses ay nanginginig na sa pinaghalong galit at sakit. May pruweba ako. Pruweba? Halakhak ni Doña Corazon. Baka naman gawa-gawa mo lang yan para makuha ang atensyon ng anak ko. Isang desperadang babae na hindi magkaanak ay gagawin ng lahat. Ang mga salitang yon ay tumagos ng malalim. Lumingon si Alonsina kay Leon. Naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit wala. Si Leon ay nakatayo sa likod ng kanyang ina. Hinahayaan itong yurakan ang pagkatao ng kanyang asawa. Dahil sa suporta ng ina, tila nakahanap ng lakas ng loob si Leon. Hinarap niya si Alonsina. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na ipinapalabas niyang kasalanan ng ang asawa. Tingnan mo nga ang sarili mo, Alonsina. Sabi niya, ang bawat salita ay isang patalim. Palagi kang malungkot. Palagi kang nagrereklamo. Baka kaya kailangan kong humanap ng kapayapaan sa iba. Ay dahil sa'yo. Iyon na, ang huling salita. Ang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Alonsina ang namatay. Ang pag-ibig, ang pag-asa, ang kahibangan na baka isang araw mamahalin din siya ng tama. Hindi na siya umiyak, hindi na siya sumagot. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Tiningnan niya si Leon at si Doña Corazon na ngayon ay magkasamang nakatayo laban sa kanya. Nakita niya sila sa tunay nilang kulay, hindi bilang pamilya, kundi bilang mga kaaway. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, tinalikuran niya sila at naglakad palabas ng silid. Pumasok siya sa kanyang lumang home office at nilock ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng seradura ay isang deklarasyon. Umupo siya sa dilim, napapaligiran ng mga alaala ng kanyang dating buhay. Doon, sa gitna ng kanyang pagkatalo, nakahanap siya ng isang bagong lakas. Kinuha niya ang isang lumang telepono na itinago niya sa isang drawer. Hinanap niya ang isang pangalan sa contacts, isang pangalang ibinigay sa kanya ng isang kaibigan noon para sa kung sakaling kailanganin. Hindi niya inakalang darating ang araw na ito. Nag-dial siya. Sa pangalawang ring may sumagot. Attorney Ayla David speaking. Ang boses sa kabilang linya ay matatag at profesional. Huminga ng malalim si Alonsina. Attorney, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matigas, puno ng determinasyon. Ako po si Alonsina Montes Palma. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang isang maliit na safety deposit box na nakatago sa likod ng isang painting. Kinuha niya ang isang dokumento. Ang titulo ng lupa at bahay. Ang titulo ng Villa Esmeralda.
Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ng nag-iisang may-ari. Alonsina Montes, ang kanyang pangalan bago siya ikasal. Isang regalong ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Isang katotohanang hindi alam ni na Leon at Doña Corazon. Hinawakan niya ang titulo. Ang papel ay tila nagbibigay lakas sa kanya. Tumingin siya sa bintana, sa kadiliman ng gabi. At sa kanyang sarili, ibinulong niya, tapos na ang laro. Ang opisina ni Attorney Isla David ay hindi magarbo, ngunit ito'y organisado at puno ng mga libro. Ang hangin sa loob ay may bigat ng awtoridad at talino. Si Attorney Isla, isang babae sa kalagitnaan ng kanyang 40, ay may mga matang matalas at tila kayang basahin ang kaluluwa ng kanyang kausap. Matiim siyang nakinig habang isinasalaysay ni Alonsina ang lahat. Ang 3 taon ng pang-aapi, ang pagtuklas sa panloloko at ang masakit na komprontasyon. Walang luhang pumatak mula kay Alonsina. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Nang matapos si Alonsina, tumango si Attorney Isla. Naiintindihan ko ang galit mo, Mrs. Palma, pero sa laban na ito, ang galit ay panggatong. Gamitin mo ito para magplano, hindi para sumabog at matalo. Ano po ang dapat kong gawin? Hindi sapat ang isang litrato, paliwanag ng abogada. Kailangan natin ng ebidensya ng paulit-ulit na pangangalo niya. Higit pa riyan, kailangan nating patunayan ang economic abuse, na ginagamit niya ang pera mo para sa kabit niya. Kailangan natin ang mga resibo, bank statements, text messages, recordings, lahat. Tumango si Alonsina. Kaya ko pong kunin ang mga yon. Good. At para magawa mo yan, kailangan mong gawin ang pinakamahirap na parte. Sabi ni Attorney Isla, tinititigan si Alonsina ng diretso sa mata. Kailangan mong bumalik sa Villa Esmeralda at umarte, maging ang maamo at nagsisising asawa na inaasahan nila. Kailangan mong ibaba ang kanilang depensa para makagalaw ka ng malaya. Ang ideya ay kasuklam-suklam, ngunit naiintindihan ni Alonsina ang lohika nito. Bago siya umalis, may huling sinabi si Alonsina, Attorney, may isa pa po kayong dapat malaman. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang kopya ng titulo ng Villa Esmeralda. Ang bahay ay pag-aari ko. Kinuha ni Attorney Isla ang papel. Tiningnan niya ito at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanilang pag-uusap, isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Well, Mrs. Palma, sabi niya, hindi na lang ito depensa. Ito ay isang opensiba. Kinabukasan, sa oras ng agahan, isinagawa ni Alonsina ang unang yugto ng plano. Lumapit siya kina Leon at Doña Corazon na may namumugtong mga mata at nanginginig na mga labi. Leon, Mommy, patawarin niyo po ako, sabi niya. Ang boses ay basag. Tama po kayo. Masyado lang akong nag-isip. Dahil sa stress, pangako po, hindi na mauulit. Susubukan ko pong maging mas mabuting asawa. Nagkatinginan si Leon at ang kanyang ina. Isang tingin ng tagumpay. Ang arogansya sa kanilang mga mukha ay hindi maitago. Mabuti kung ganoon, sabi ni Doña Corazon. Matuto kang lumugar. Niyakap siya ni Leon. It's okay, love. I forgive you. Bulong nito. Naramdaman ni Alonsina ang pangingilabot sa pagdampi ng mga labi nito sa kanyang buhok, ngunit tiniis niya para sa plano. Ang Villa Esmeralda ay muling naging tahimik, ngunit sa likod ng katahimikang yon, si Alonsina ay naging isang espiya sa sarili niyang pamamahay. Sa kalaliman ng gabi, habang si Leon ay mahimbing na natutulog, dahan-dahan siyang bumabangon. Pumupuslit siya sa home office nito. Gamit ang isang maliit na USB drive, mabilis niyang kinopya ang lahat ng mahahalagang files mula sa laptop nito. Mga email, mga bank statement, mga dokumento. Nag-install siya ng software sa cellphone nito
na nagpapadala ng kopya ng bawat text message sa isang secret email account na ginawa niya. Ang pinakadelikadong galaw niya ay ang paglalagay ng isang maliit na voice recorder na mukhang isang ordinaryong USB charger sa ilalim ng lamesa ni Leon, malapit sa telepono. Pagkalipas ng 2 araw, habang naglilinis ng kanyang silid, pinakinggan niya ang mga na-record gamit ang earphones. Karamihan ay tungkol sa trabaho, ngunit isang pag-uusap ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Boses ni Leon at boses ng isang babae, si Dalisay. "So kumusta na ang reyna sa palasyo niya?" tanong ni Dalisay, may halong pang-uuyam. "Amo na ulit ang pusa," mayabang na sagot ni Leon. "Naniwala sa drama ko. Alam mo na, konting pagpapakumbaba lang." "Good," sabi ni Dalisay. "So, kailan mo sisimulan yung plano? Yung tungkol sa investment?" Narinig ni Alonsina ang pagbuntong hininga ni Leon. "Malapit na. Hahayaan ko munang maniwala siyang mahal ko pa rin siya. Konting lambing pa, I'm sure mapapapirma ko rin yun na ilipat sa pangalan ko ang ilang assets niya. Para naman sa future natin, di ba baby?" Hindi napasigaw si Alonsina. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hawak na niya ang unang sinulid. At handa na siyang hilahin ito hanggang sa masira ang buong tela ng kanilang mga kasinungalingan. May mali. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ng isipan ni Doña Corazon Imperial habang pinagmamasdan niya si Alonsina mula sa balkonahe ng kanyang silid. Sa loob ng 1 linggo, ang kanyang manugang ay naging perpektong anghel. Laging nakangiti, laging masunurin, laging handang magsilbi. Ngunit para kay Doña Corazon, na sanay sa apoy at gulo, ang katahimikang ito ay nakakakilabot. Ang pagiging maamo ni Alonsina ay hindi natural. Ito ay isang maskara. At alam na alam ni Doña Corazon ang tungkol sa mga maskara. Buhay niya ang ginugol sa pagsusuot ng mga iyon. Napapikit siya at sa isang saglit, bumalik ang isang alaala. Hindi ang amoy ng kanyang hardin na puno ng mga rosas, kundi ang amoy ng putik at kahirapan sa isang maliit na baryo sa probinsya na matagal na niyang ibinaon sa limot. Naalala niya ang kanyang mga kamay na kalyo sa paglalabada, ang kumakalam niyang sikmura, at ang mapanghusgang mga mata ng mayayaman tuwing napapadaan siya sa kanilang malalaking bahay. Ipinangako niya sa sarili noon, hindi siya mamamatay na mahirap. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino. Umakit siya, nagmaniobra, hanggang sa maikasal siya sa yumaong si Don Emilio Imperial, isang matandang byudo na mayaman ngunit mahina ang puso. Itinayo niya ang pangalang Imperial mula sa putik. Pinaghirapan niya ang bawat hibla ng sedang kanyang isinusuot, ang bawat piraso ng diamanting kanyang ipinapalamuti. At ngayon, narito si Alonsina, isang babaeng ipinanganak na may ganoong klaseng tindig. Isang babaeng may talento at talinong hindi niya kailangang ipagpilitan. Kahit sa pinakasimpleng damit, taglay ni Alonsina ang isang dignidad na hindi kayang bilhin ng pera ni Corazon. At iyon ang kinatatakutan niya. Ang katotohanan sa huli, si Alonsina, isang tagalabas, ang mas karapat-dapat sa pangalang Imperial kaysa sa kanya. Iminulat niyang muli ang kanyang mga mata. Ang takot ay mabilis na naging galit. Hindi siya papayag na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isa sa kanyang mga amiga, si Doña Elvira. "Amiga, kumusta?" Simula niya. Ang boses ay matamis na may bahid ng lason. "Oo, ayos lang kami dito. Medyo naninibago lang ako kay Alonsina. Laging wala. May sariling mundo. Minsan nakikita ko siyang may kausap sa telepono ng patago. Nakakapagtaka lang, di ba? Nagtatanim siya ng binhi ng pagdududa. Isang maliit na bulong na, alam niya,
ay kakalat na parang apoy sa kanilang sirkulo. Pagkatapos ng tawag, pinuntahan niya si Leon sa opisina nito sa loob ng bahay. "Leon, anak," malambing niyang sabi, "napapansin kong masyado ng maluwag ang pagtrato mo sa asawa mo. Hindi sa nakikialam ako, pero ang pera at ari-arian niya dapat ay nasa pangangasiwa mo. Bilang asawa, karapatan mo yan. Para na rin yan sa seguridad ng pamilya." "Mami, sinusubukan ko na po," sagot ni Leon. "Bilisan mo," mariing sabi ni Corazon. "Habang maamo pa ang tupa, dapat mo nang gupitan." Nang gabing iyon, sa hapagkainan, sinubukan niyang muli si Alonsina. "Mukhang masaya ka yata ngayon, Alonsina," sabi niya habang nagpuputol ng karne. "Mayroon bang magandang nangyari sa'yo sa labas?" Inangat ni Alonsina ang kanyang tingin mula sa plato, isang kalmadong ngiti sa kanyang mga labi. "Wala naman po, Mami. Masaya lang po ako dahil payapa na tayo sa bahay." Ang sagot ay perpekto. Masyadong perpekto. Walang bahid ang pagkataranta. Walang kaba. Doon na nagdesisyon si Doña Corazon. Kung ayaw umamin ni Alonsina, siya mismo ang maghahanap ng ebidensya. Kung kailangan niyang gumawa ng sarili niyang bagyo para masira ang pekeng kapayapaan ni Alonsina, gagawin niya. Umakyat siya sa kanyang silid at kinuha ang isang lumang business card mula sa kanyang alhasan. Isang pribadong investigador na minsan na niyang ginamit para sa isang problema sa negosyo. Nagdial siya. "Mr. Santos?" sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Doña Corazon Imperial ito. May trabaho ako para sa'yo. May isang tao akong gustong ipa-surveillance. Ang pangalan niya ay Alonsina Montes Palma. Oo, ang sarili kong manugang. Alamin mo ang bawat galaw niya, bawat kausap, bawat pinupuntahan. Gusto kong malaman ang lahat ng kanyang itinatagong dumi." Ibinaba niya ang telepono. Isang ngiti ng kasiguraduhan sa kanyang muka. "Tingnan natin kung makakangiti ka pa, Alonsina," bulong niya sa hangin, "kapag nasira na ang pangalan mo." Ang taunang Charity Gala for Hope ay ang pinakatanyag na pagtitipon sa alta sosyedad. Isang gabi ng mga mamahaling bestida, kumikinang na alahas, at mga peking ngiti. Para kay Alonsina, ito ang perpektong entablado para sa isang sayaw ng mga ahas. Suot ang isang simpleng itim na gown, nanatili siya sa tabi ni Leon, ang perpektong asawa. Ngumingiti siya, nakikipagkamay, at tumatango sa tamang mga sandali. Ngunit ang kanyang mga mata ay alerto, at ang kanyang isipan ay kasing talas ng isang kutsilyo. Sa kalagitnaan ng gabi, naganap ang inaasahan niya. Pumasok si Dalisay Ramos. Nakasuot ito ng isang mapulang bestida na tila isinilang para sa kanya. Agaw pansin sa lahat. Naglakad ito na may kumpiyansang hindi maikakaila, at ang mga mata nito ay direktang naghahanap kay Leon. Nakita ni Alonsina ang bahagyang pagkislap sa mga mata ng kanyang asawa. Isang senyales na tanging siya lang ang makakaintindi. Nang magkaroon ng pagkakataon, lumapit si Leon sa entablado. Kinuha ang mikropono para sa isang maikling talumpati. Nagpasalamat siya sa mga bisita, sa mga organizer, at pagkatapos, "Nais ko rin pong pasalamatan," sabi ni Leon. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng sinseridad. Ang isang napakatalinong tao na naging inspirasyon sa likod ng aming pinakabagong proyekto. Ang aming muse, kung tawagin. "Miss Dalisay Ramos, pakiakyat po dito sa entablado." Nagkaroon ng bulungan. Nakita ni Alonsina ang mga matang nagpapalipat-lipat sa kanya, kay Leon, at sa babaeng paakyat na ngayon sa entablado. Ang salitang iyon ay isang sampal sa kanyang pagiging arkitekto, isang insulto sa kanyang pagiging asawa. Ngumiti lang si Alonsina at pumalakpak gaya ng inaasahan sa kanya. "Bilang pasasalamat sa iyong dedikasyon, Dali,
Pagpapatuloy ni Leon at may iniabot na isang maliit at eleganteng kahon. Binuksan ito ni Dalisay. Sa loob, isang kwintas na diamante ang kumislap sa ilalim ng mga ilaw na pasinghap ang mga tao. Isang regalo na masyadong personal, masyadong mahal para sa isang business partner. Habang isinusuot ni Leon ang kwintas sa leeg ni Dalisay, inilabas ni Alonsina ang kanyang cellphone. Nagkunwari siyang kinukuhanan ng litrato ang magandang sandali. Ngunit ang totoo, ang video recorder ng kanyang telepono ang kanyang pinindot. Itinago niya ito sa likod ng kanyang pamoso. Tinitiyak na malinaw na nakukuha ang lahat. Ang mga ngiti, ang mga tingin, ang halos hindi halatang paghaplos ng kamay ni Leon sa likod ni Dalisay. Pagkatapos ng gabi, habang nasa sasakyan pa uwi, ang katahimikan sa pagitan nila ni Leon ay mabigat. Hindi umimik si Alonsina. Hinayaan niyang maniwala si Leon na wala siyang nakita, na wala siyang naramdaman. Pagdating sa Villa Esmeralda, dire-diretso si Leon sa banyo para maligo. Ito na ang pagkakataon ni Alonsina. Mabilis niyang kinuha ang maliit na voice recorder mula sa sasakyan ni Leon kung saan niya ito itinago kaninang umaga. Bumalik siya sa kanilang silid, isinaksak ang earphones at pinindot ang play. Narinig niya ang usapan ni Leon at Dalisay sa telepono kaninang hapon, bago ang gala. "Ready for tonight, baby?" Boses ni Leon. "Of course," sagot ni Dalisay. Ang boses ay malandi. "Isusuot ko yung pulang bestida na binili mo para sa akin. Siguraduhin mong mapapansin ako, ha?" "Lahat mapapansin ka," pangako ni Leon. "Pero ang pinakamahalaga, mapapansin ka ng mga investors." Nagpatuloy ang kanilang usapan, puno ng mga halik sa hangin at mga matatamis na tawagan. Ngunit ang huling bahagi ng pag-uusap ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Alonsina. "Tungkol sa plano natin," sabi ni Dalisay. "Sigurado ka bang pipirmahan niya yung mga papeles? Yung paglipat ng Villa Esmeralda sa pangalan mo?" Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, narinig ni Alonsina ang isang tawa mula kay Leon. Isang tawang mapangmaliit at puno ng kayabangan. "Si Alonsina?" sabi ni Leon. "Mahal na mahal ako noon ng bulag." Isang pag-iyak ko lang sa harapan niya, isang pagmamakaawa, at ibibigay noon ang lahat sa akin. "Huwag kang mag-alala." Ang puso niya, hawak ko sa palad ko. Iyon na. Ang huling hibla ng anumang natitirang pag-aalinlangan sa puso ni Alonsina ay tuluyan ng naputol. Ang init ng galit ay nawala. Napalitan ng isang nagyayelong kalamigan. Hindi niya hawak ang puso niya. Hawak niya ang ebidensya na wawasak dito. Kinabukasan, ang bagyo ay nagsimulang mamuo. Isang tawag ang natanggap ni Doña Corazon mula kay Mr. Santos, ang pribadong investigador. Ang balita ay simple, ngunit para sa kanya, ito'y isang bomba. "Doña, positibo. Ang manugang ninyo ay 2 beses nang nakipagkita sa isang babae. Attorney Isla David ang pangalan, isa siyang abogada." Nang marinig iyon ni Doña Corazon, ang lahat ng kanyang hinala ay nagkaroon ng kumpirmasyon. Isang abogada. Ibig sabihin, naghahanda si Alonsina. Naghahanda para sa isang digmaan. Ang peking kapayapaan sa Villa Esmeralda ay biglang naglaho. Ang hangin ay naging mabigat at puno ng tensyon. Ang unang hakbang ni Doña Corazon ay putulin ang kalayaan ni Alonsina. Habang nasa isang grocery store si Alonsina, sa oras ng pagbabayad, ang kanyang credit card ay tinanggihan. "Decline po, ma'am," sabi ng kahera na may halong awa. Ang kahihiyan ay bumalot kay Alonsina habang ang mga tao sa likuran niya ay nagsimulang magbulungan. Nang tawagan niya ang bangko, nalaman niyang lahat ng supplementary cards niya na konektado sa account ni Leon ay pinutol na. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Leon, hindi bilang isang nag-aalalang asawa, kundi bilang isang berdugo. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. "Isang abogada, Alonsina." Sigaw niya. Winawagayway ang report ng investigador na tila isang espada.
Ano ang ibig sabihin nito? Plano mong sirain ang pamilyang ito? Plano mo akong sirain? Bakit, Leon? Natatakot ka ba sa kung anong kaya kong gawin? Kalmadong sagot ni Alonsina, kahit na ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Wala kang kahiyan, sabat ni Doña Corazon na lumabas mula sa likuran ng kanyang anak. Pagkatapos ka naming kupkupin at ituring na pamilya, ito ang isusukli mo? Pagtataksil. Pagtataksil? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Alonsina. Kayo ang mas nakakaalam ng kahulugan ng salitang yan. Ang komprontasyon ay naging isang sigawan, mga akusasyon, mga panunumbat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Alonsina. Sumagot siya sa bawat kasinungalingan, sa bawat insulto, ngunit dalawa sila laban sa isa. Ang mga pader ng Villa Esmeralda ay tila unti-unting lumalapit sa kanya, sinasakal siya. Bawat kilos niya ay binabantayan. Bawal na siyang lumabas ng mag-isa. Ang telepono niya ay kinumpiska. Ang internet access sa kanyang laptop ay pinutol. Gusto nilang ihiwalay siya sa mundo. Gusto nilang baliin ang kanyang espiritu. Gusto nilang gawin siyang isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Isang gabi, pumasok si Doña Corazon sa kanyang silid. Si Alonsina ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas sa isang mundong hindi na niya maabot. Walang imik. Inilapag ni Doña Corazon ang isang folder sa ibabaw ng lamesa. Sa loob nito, isang set ng mga legal na dokumento, isang deed of assignment, isang kasulatan na nagsasalin ng lahat ng karapatan at pagmamay-ari ni Alonsina sa Villa Esmeralda at sa iba pa niyang ari-arian. Sa pangalan ni Leon Palma. Ano ito? Tanong ni Alonsina, kahit alam na niya ang sagot. Ang katapusan ng gulo. Sagot ni Doña Corazon. Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Pirmahan mo yan. Isalin mo ang lahat kay Leon. Patunayan mong wala kang masamang intensyon sa pamilyang ito. Patunayan mong karapat-dapat ka pa rin sa apelidong Imperial. Tiningnan ni Alonsina ang mga papeles. Pagkatapos ay ang mukha ng kanyang biyenan. Nakita niya ang kasakiman, ang desperasyon, ang takot na nakatago sa likod ng mga matang mapanghusga. At kung hindi ako pipirma, isang ngisi ang sumilay sa labi ni Doña Corazon. Kung hindi ka pipirma, sisiguraduhin kong ang pangalan mong Alonsina Montes ay magiging putik sa buong Maynila. Gagamitin namin ang lahat ng aming koneksyon at kapangyarihan para sirain ka. Mawawalan ka ng lisensya bilang arkitekto. Walang tatanggap sa'yo. Mamumuhay kang mag-isa at walang-wala. Ito ang huling pagkakataon mo, Alonsina. Dagdag pa nito bago tumalikod at maglakad palabas. Pirmahan mo iyan at ang lahat ay babalik sa dati. Mananatili kang si Mrs. Palma. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Mag-isip kang mabuti. Naiwan si Alonsina sa katahimikan ng silid kasama ang mga dokumentong magiging hatol sa kanyang kinabukasan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay nasa bingit ng pagkatalo. Ang lahat ay tila nawala na. Ang mga sumunod na araw ay tila walang katapusan. Ang Villa Esmeralda ay naging isang marangyang kulungan at si Alonsina ang nag-iisang priso. Ang bigat ng ultimatum ni Doña Corazon ay nakapatong sa kanyang mga balikat na parang isang dambuhalang bato. Isang gabi, umupo siya sa sahig ng kanyang lumang home office na ngayon ay tila bodega na lamang ng mga nakalimutang pangarap. Tinitigan niya ang deed of assignment sa kanyang harapan. Ang pagsuko ay tila ang pinakamadaling daan. Pirmahan ito at matatapos na ang lahat. Ang gulo, ang sakit, ang pagbabanta. Maaari siyang bumalik sa pagiging anino. Isang palamuti. Isang buhay na walang kalayaan, ngunit payapa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napadako ang kanyang tingin sa isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng kanyang drafting table. Ito ang tanging bagay na dinala niya
mula sa bahay ng kanyang mga magulang na hindi niya binuksan sa loob ng 3 taon. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Ang amoy ng lumang papel at alaala ay sumalubong sa kanya. Sa loob, naroon ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga medalya mula sa kolehiyo, ang mga tropeo para sa Best Architectural Design, at sa ilalim ng lahat, isang bundle ng mga sulat na itinali ng isang kupas na ribon, mga sulat mula sa kanyang yumaong ama. Kinuha niya ang isa at binuksan. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay pamilyar at nagbibigay ginhawa. Anak, basa niya sa isip. Natatandaan ko nung bata ka pa. Mahilig kang magtayo ng mga bahay-bahayan gamit ang kahit anong mapulot mo. Sabi mo, gusto mong gumawa ng mga tahanan na matibay at masaya. Huwag mong kakalimutan yan, Alonsina. Ang pinakamatibay na istruktura ay nagsisimula sa isang matatag na pundasyon. At ang pundasyon mo ay ang pagkatao mo. Huwag mong hahayaang sino man ang gumiba niyan. Isa-isa niyang binasa ang mga sulat. Bawat salita ay isang paalala. Isang paalala kung sino siya bago siya naging si Mrs. Palma. Siya si Alonsina Montes, ang arkitekto, ang manggagawa ng mga pangarap, ang babaeng kayang magtayo ng isang buong gusali mula sa isang blangkong papel. Ang mga luhang nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi ay hindi na luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng panghihinayang at ng isang bagong tuklas na tapang. Paano niya nagawang hayaan ang sarili na maging ganito? Paano niya ipinagpalit ang kanyang mga blueprints para sa isang buhay na walang sariling disenyo? Hindi siya lumalaban para sa galit o paghihiganti. Lumalaban siya para sa babaeng minsang nangarap. Lumalaban siya para sa kanyang pangalan, para sa kanyang kinabukasan. Tumayo siya. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng apoy. Kinuha niya ang deed of assignment at pinunit ito sa gitna. Pagkatapos ay sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Alam niyang kailangan niya ng isang bagay na mas malakas kaysa sa mga ebidensyang hawak niya. Kailangan niyang sirain ang alyansa ng kanyang mga kaaway mula sa loob. Kailangan niya ng isang earthquake na yayanig sa pundasyon ng kanilang mga kasinungalingan. At may isang tao lamang na makakapagbigay niyon sa kanya. Ang babaeng sentro ng lahat ng ito. Si Dalisay Ramos. Kinuha niya ang kanyang lihim na telepono, isang luma at maliit na modelo na itinago niya para sa emergency. Nakuha niya ang numero ni Dalisay mula sa mga bill sa wallet ni Leon noon. Nag-alinlangan siya sandali. Ito ay isang sugal, isang mapanganib na hakbang na maaaring maging dahilan ng kanyang tuluyang pagkawasak. Ngunit ang takot ay wala ng lugar sa kanyang puso. Nagtipa siya ng isang maikli at direktang mensahe. Walang emosyon, walang pakiusap. Isang simpleng pahayag ng katotohanan. He will betray you too. Meet me if you want to know the truth. Pinindot niya ang send. Pagkatapos, naupo siya sa dilim at naghintay. Hinihintay niya kung ang binato ba niyang maliit na bato ay sapat na para makagawa ng mga alon na sisira sa barko ng kanyang mga kaaway. Nasa kalagitnaan ng isang photoshoot si Dalisay Ramos nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Inis niyang tiningnan ito, handa nang isigaw ang pangalan ng kung sino mang istorbo. Ngunit nang makita niya ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, natigilan siya. He will betray you too. Meet me if you want to know the truth. Walang pangalan, ngunit alam niya kung kanino galing. Ang asawa, si Alonsina. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa simula, gusto niyang matawa. Isang desperadang galaw mula sa isang desperadang asawa. Ngunit ang mga salitang, "He will betray you too," ay tumatak sa kanyang isipan. Sa mga nakalipas na linggo, napapansin na niyang nagiging mainitin ang ulo ni Leon, palaging iritado. At kapag tinatanong niya ito tungkol sa kanilang plano, ang pagkuha sa yaman ni Alonsina para sa kanilang kinabukasan, palagi itong umiiwas. "Konting tiis na lang, baby.
Palagi nitong sinasabi, "Huwag mo akong i-pressure." Ang kumpiyansa niya sa kanilang relasyon ay nagsisimulang magkaroon ng mga bitak. Dahil sa kuryosidad at sa isang hindi maipaliwanag na takot, nag-reply siya. Where and when? Nagkita sila kinabukasan sa isang maliit at halos walang taong kapihan sa isang sulok ng Quezon City, malayo sa kanilang magagarang mundo. Unang dumating si Dalisay, nakasuot ng malaking sunglasses at isang scarf, tila isang espiya. Ilang minuto pa, dumating si Alonsina. Simple lang ang suot nito, walang kolorete sa muka. Ngunit meron itong tindig na puno ng dignidad na ikinainis ni Dalisay. "Ano ang kailangan mo?" Bungad ni Dalisay, walang anumang pagbati. "Kung nandito ka para mag-eskandalo at sabunutan ako, wag mo nang ituloy. Sayang lang ang oras ko." Kalmadong umupo si Alonsina sa kanyang harapan. Hindi niya pinansin ang yabang ng kaharap. "Hindi ako naparito para sa asawa ko," panimula ni Alonsina. Ang kanyang boses ay pantay at walang emosyon. "Matagal na siyang nawala sa akin. Nandito ako para sa'yo." Tumawa si Dalisay. "Para sa'kin? Huwag mo akong patawanin. Gusto kong malaman mo kung anong klaseng lalaki ang pinagkakatiwalaan mo ng iyong kinabukasan." Patuloy ni Alonsina. Hindi siya naglabas ng mga litrato. Hindi siya nagbanta. Sa halip, inilabas niya ang kanyang lihim na telepono, isinaksak ang isang earphone at iniabot ang isang piraso kay Dalisay. "Ano to?" "Pakinggan mo," sabi lang ni Alonsina. Nag-aalangan. Isinuot ni Dalisay ang earphone. Pinindot ni Alonsina ang play. Ang narinig ni Dalisay ay boses ni Leon, nakikipag-usap sa isang kaibigan nitong lalaki. Ito ay isang recording mula sa isa sa mga araw na iniwan ni Leon ang voice recorder sa kanyang opisina. "Pre, ang hirap ng sitwasyon," sabi ni Leon. "Si Alonsina, kailangan kong suyuin. Si Dali naman, ang daming hinihingi. Kondo, kotse. Ngayon naman, gusto nang magpakasalagad kapag nakuha na namin ang lahat. Nakaka-pressure." "Ganyan talaga, pre," sagot ng kaibigan nito. "High maintenance yang mga ganyang babae." "Oo nga eh." Buntong hininga ni Leon. "Minsan napapaisip ako kung worth it ba lahat ng gulo na to para sa kanya." Pinatay ni Alonsina ang recording. Ang mukha ni Dalisay ay namutla. Ang kayabangan sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng sakit at pag-aalinlangan. Nakaka-pressure. Worth it ba? Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Hindi yan totoo," mahinang sabi ni Dalisay. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. "Mahal ako ni Leon." "Ganyan din ang sinabi ko sa sarili ko noon," sagot ni Alonsina. Ang kanyang boses ay may bahid ng pait. "Pareho lang tayong ginagamit, Dalisay. Ako para sa pangalan at sa mga ari-arian ko na. Ikaw para sa pansamantalang kaligayahan at bilang paraan niya para makatakas. Pero sa huli, kapag nakuha na niya ang gusto niya, sino sa tingin mo ang pipiliin niya?" Tumayo si Alonsina. Tapos na ang kanyang misyon. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Bago siya tuluyang umalis, huminto siya at lumingon. Inihahanda na niya ang kanyang sariling exit plan. Ang tanong, inihahanda mo na rin ba ang sayo? Iniwan niyang mag-isa si Dalisay sa kapihan. Gulong-gulo ang isip. Bigla, ang mamahaling kondo, ang bagong kotse, ang mga diamanteng kwintas. Lahat ay tila nawalan ng halaga. Lahat ay parang bayad sa isang serbisyong malapit ng matapos. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dalisay ang takot. Ang gabi ng paghuhukom ay dumating ng walang babala. Ipinatawag ni Doña Corazon ang isang pulong pampamilya sa pangunahing sala ng Villa Esmeralda. Ang hangin ay mabigat, tila hinihintay ang pagbagsak ng isang hatol. Naupo si Alonsina sa isang silyang solo, kaharap sina Leon at Doña Corazon na magkatabing nakaupo sa isang malaking sopa. Mukha silang hari at reyna
na handa ng hatulan ng isang taksil. Alonsina, simula ni Doña Corazon. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ipinatawag namin ang pulong na ito para sa kapakanan ng pamilya, para matapos na ang lahat ng gulo. Gusto naming bigyan ka ng huling pagkakataon, segunda ni Leon. Sinusubukang magtunog na makatwiran. Isang pagkakataon na patunayang mahal mo pa rin ang pamilyang ito, na gusto mo ng kapayapaan. Inilapag ni Doña Corazon sa mesang salamin sa kanilang harapan ang isang bagong set ng mga dokumento, ang deed of assignment na pinunit ni Alonsina. Pirmahan mo na yan, Alonsina. Utos niya. Ang lambing sa kanyang boses ay naglaho na. Para sa ikabubuti ng lahat. Tiningnan ni Alonsina ang mga papel. Pagkatapos ay tiningnan niya ang 2 taong naging dahilan ng kanyang paghihirap. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Alonsina. Hindi, simpleng sagot niya. Nagulat si Leon. Naginggit-ngit sa galit si Doña Corazon. Ano ang sabi mo? Sigaw ng matanda. Ang sabi ko, hindi. Ulit ni Alonsina. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Dahil walang anumang atin dito, lahat ng ito ay akin. Sa halip na ballpen, ang inilabas ni Alonsina mula sa kanyang bag ay isang tablet. Inilapag niya ito sa mesa at pinindot ang play. Ang unang lumabas sa screen ay ang larawan ni Leon at Dalisay sa labas ng BGC condominium, naghahalikan. Nanlaki ang mga mata ni Leon. Larawan lang yan. Pwedeng i-edit. Palusot niya. Isinunod ni Alonsina ang mga kopya ng bank statement. Malinaw na ipinapakita ang malalaking halaga ng perang inilipat mula sa kanilang joint account patungo sa isang account sa ilalim ng pangalan ni Dalisay Ramos. Pipera ko yan. Pinautang ko lang siya. Gulat na depensa ni Leon. Talaga? Tanong ni Alonsina, may halong pang-uuyam. Pautang para sa isang condo unit. Pautang para sa isang bagong kotse. Pautang para sa isang diamanteng kwintas. Isa-isa niyang ipinakita ang mga resibo na nakuha niya mula sa mga files ni Leon. Si Doña Corazon ay hindi makapagsalita. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala. At para sa huling dagok, pinindot ni Alonsina ang isang audio file. Ang boses ni Leon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Mahal na mahal ako noon ng bulag. Isang pagiyak ko lang sa harapan niya, isang pagmamakaawa, at ibibigay noon ang lahat sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang puso niya, hawak ko sa palad ko. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Si Leon ay nakatulala. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Tila isang multo na bumalik upang singilin siya. Tumingin si Doña Corazon sa kanyang anak. Hindi na may pagtatanggol, kundi may pandidiri. Ang kanyang perpektong anak. Ang kanyang tagapagmana, isang hangal, isang walang kwentang lalaki na nahuli sa sarili niyang bitag. Tapos na ba kayo? Tanong ni Alonsina. Ang boses niya ay naglalaman ng lahat ng sakit at tagumpay. Bago pa man makasagot ang sino man sa kanila, isang tunog ang pumutol sa tensyon. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng Villa Esmeralda. Lahat sila ay napalingon. Nakatayo sa may pintuan si Dalisay Ramos. Nakasuot ng puting bestida, tila isang anghel ng paghuhukom. At sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi nila maintindihan. Isang ngiting nakakakilabot. Mukhang na-late yata ako sa party. Sabi niya, ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng panganib. Ang pagdating ni Dalisay ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng sala. Si Leon ay natigilan. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit sa pagitan ng gulat at takot. Si Doña Corazon naman ay tiningnan si Dalisay na tila isang basura
na napadpad sa kanyang malinis na sahig. "Anong ginagawa mo dito, babae?" Sigaw ni Doña Corazon. "Wala kang karapatang tumapak sa pamamahay ko." Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Alonsina. "Correction, Doña. Pamamahay ko." Hindi pinansin ni Dalisay ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Leon, isang tinging nanunumbat. "Leon," sabi niya, ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. "May sasabihin ka ba sa kanila? O ako na ang magsasabi?" "Di dali. Umalis ka na dito," pakiusap ni Leon. Sinusubukang lumapit, ngunit tila napako ang mga paa sa sahig. "Mag-usap tayo mamaya." "Wala nang mamaya, Leon," sagot ni Dalisay. Lumakad siya papalapit sa mesa at naglabas ng isang medical report mula sa kanyang mamahaling bag. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mga pinunit na papeles. "Buntis ako, at ikaw ang ama." Kung ang mga naunang revelasyon ay isang bagyo, ito ay isang lindol. Si Leon ay napasandal sa sopa, tila nawalan ng lahat ng lakas. Si Alonsina ay hindi nagulat. Ito ay isang posibleng senaryo na inihanda na niya sa kanyang isip. Ang reaksyon ni Doña Corazon ang pinakadramatiko. Sa isang saglit, ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang kakaibang kislap. Isang apo. Isang tagapagmana. Kung ganoon, nagsimulang magsalita si Doña Corazon. Isang masamang ngiti ang nabubuo sa kanyang labi habang nakatingin kay Alonsina. "Kung ganoon, mas lalo kang walang lugar dito." Ngunit ngumiti lang si Dalisay, isang ngiting mapait. "Akala niyo ba nandito ako para maningil? Para makihati sa yaman?" Tumingin siyang muli kay Leon. "Nandito ako para ipakita sa inyong lahat kung sino talaga ang lalaking ito." Kinuha niya ang kanyang telepono. "Naging tanga ako, inamin ko," sabi niya. Ang boses ay nagsimulang manginig. "Naniwala ako sa lahat ng pangako niya. Pero ang pinakamatinding kasalanan ng isang lalaki ay hindi ang manloko ng isang babae. Ito ay ang maliitin ng kanyang talino." Pinindot niya ang play. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker. Boses ni Leon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya kausap si Dalisay o ang kaibigan niya. Kamiting niya ang kanyang abogado. "Attorney, just in case, mag-prepare tayo ng contingency plan," sabi ng boses ni Leon sa recording. "Kung sakaling malaman ni Alonsina ang lahat at mag-file siya ng kaso, kailangang meron tayong scapegoat." "Anong ibig mong sabihin, Mr. Palma?" tanong ng abogado. "Si Dalisay," sagot ni Leon ng walang pag-aalinlangan. "Pwede nating palabasin na siya ang nanukso sa akin, na na-blackmail niya ako. She's a model. She needs money. Madaling paniwalaan ang kwento. I-frame natin siya. Ibuntun natin sa kanya ang lahat ng legal liability. Sa ganoong paraan, malilinis ang pangalan ko." Ang bawat salita ay isang malakas na sampal hindi lang sa mukha ni Dalisay, kundi sa mismong pundasyon ng pagkatao ni Leon. Ang lalaking nagpanggap na biktima. Ang lalaking handang sirain ang dalawang babae para lang iligtas ang sarili. Sa pagtatapos ng recording, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Dahan-dahan, lumingon si Doña Corazon sa kanyang anak. Ang mukha niya ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding kabiguan at pandidiri. Lahat ng pinaghirapan niya para itayo ang pangalang Imperial. Winasak ng sarili niyang anak sa isang iglap dahil sa kahangalan at kaduwagan nito. Si Leon, sa wakas, ay tuluyan ng gumuho. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Walang luha, isang basag na figura na lamang siya. Hinubaran ng lahat ng maskara, ang natira ay isang duwag na walang paninindigan. Tumayo na si Alonsina. Tapos na ang laban. Kalmado siyang lumapit sa mesa. Kinuha ang isa pang dokumento mula sa kanyang bag. Isang pirmado ng petisyon para sa annulment. Inilapag niya ito sa ibabaw ng medical report ni Dalisay. Ang lahat ng ebidensya,
Kasama ang mga recording na yan ay nasa kamay na ng abogado ko. Sabi niya sa kanilang lahat. At kayong dalawa, sabi niya, tinutukoy si Leon at Doña Corazon. Mayroon kayong 24 na oras. Para saan? Mahinang tanong ni Leon. Ang tingin ay nasa sahig pa rin. Tiningnan siya ni Alonsina sa huling pagkakataon. Hindi na may galit o sakit, kundi may awa. Para umalis sa pamamahay ko. Makalipas ang 6 na buwan, ang pangalang Imperial ay nawala sa sirkulasyon ng alta sosyedad. Kasabay ng pag-alis ni na Leon at Doña Corazon sa Villa Esmeralda, sumabog ang iskandalo. Ang mga recording ay kumalat sa mga piling tao. Ang kanilang negosyo na nakatayo sa pundasyon ng reputasyon ay unti-unting gumuho. Ayon sa huling balita, sila'y naninirahan na lamang sa isang maliit na apartment, nilalamon ng kanilang mga utang at ng anino ng kanilang dating karangyaan. Si Dalisay naman ay nawala na rin. May mga nagsasabing bumalik ito sa probinsya para doon isilang ang kanyang anak, malayo sa lahat ng gulo. At si Alonsina ay malaya na. Ang unang ginawa niya, matapos maaprubahan ang kanyang annulment, ay ipinagbili ang Villa Esmeralda. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay may alaala ng sakit at pagtataksil. Kailangan niyang magsimulang muli sa isang lugar na walang multo ng nakaraan. Ginamit niya ang perang pinagbentahan para tuparin ang isang pangarap na matagal na niyang ibinaon. Itinayo niya ang sarili niyang architectural firm, ang Montes Design Studio. Ang opisina niya ay nasa itaas na palapag ng isang bagong gusali sa Ortigas. Hindi ito kasing laki ng Villa Esmeralda, ngunit ito'y maliwanag, puno ng mga halaman, at ang bawat piraso ng muebles ay siya mismo ang nagdisenyo. Ito ay isang lugar na sumasalamin sa kung sino siya talaga, moderno, matatag, at puno ng buhay. Sa huling eksena, si Alonsina ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang opisina. Dapit hapon na, ang papalubog na araw ay nagpipinta sa langit ng Maynila ng mga kulay kahel, rosas at lila. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape at pinapanood ang mga ilaw ng syudad na unti-unting nabubuhay. Ang hangin ay sariwa. Ang pakiramdam ay magaan. Wala nang bigat sa kanyang dibdib. Wala nang takot. Tanging kapayapaan at isang tahimik na pananabik para sa kung anong darating pa. Tumunog ang kanyang telepono, isang hindi pamilyar na numero. "Hello?" Sagot niya. "Good afternoon? Is this Architect Alonsina Montes?" Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Isang boses na profesional at magalang. "Yes, speaking. I got your number from a colleague. My name is Mr. David Reyes, CEO of Prime Holdings. I've seen your portfolio online, your past projects. I'm very impressed. We're looking for a lead architect for our new resort project in Palawan, and I believe your vision is exactly what we need." Naramdaman ni Alonsina ang isang nangiti na kusang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti mula sa puso. Hindi na siya si Mrs. Palma, ang asawang nakakulong sa isang gintong hawla. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa dilim. Siya si Architect Alonsina Montes, isang babaeng giniba, ngunit muling bumangon at nagtayo ng sarili niyang imperyo mula sa mga guho. Isang babaeng hindi ipinanganak para magtiis, kundi para magdisenyo ng sarili niyang magandang bukas. "Mr. Reyes," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng bagong tuklas na kumpiyansa at sigla. "Alonsina Montes speaking. How can I help you build your dream?" Ang kwento ay nagtatapos hindi sa tunog ng paghihiganti, kundi sa tunog ng pag-asa, sa pangako ng isang bagong pagsikat ng araw. Ayan po, mga minamahal naming tagapakinig, ang kwento ni Alonsina. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang kabaitan ay hindi kahinaan, at ang pagtitiis ay may hangganan. Minsan, ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay natin ay ang pagmamahal sa ating sarili. Ang tapang na piliin
ang sariling kapayapaan at dignidad kahit gaano pa ito kasakit. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tahimik na pagtanggap sa pait ng tadhana, kundi sa tapang na muling isulat ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Aluncina? At anong klaseng mga kwento pa po ang nais ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!